Tapos na nga ba ang labanan ni na VP Sara at ng kanyang mga detractors? O sabihin na nating nakailag na nga ba talaga si VP Sara Duterte? Usap-usapan ngayon ang pinakabagong desisyon ng Supreme Court hinggil sa impeachment case laban kay VP Sara. May nagtatanong, Attorney, absuelto na ba talaga si VP Sara? Hindi na ba siya pwedeng ma-filean ng impeachment case habang buhay o habang siya'y nakaupo? Sandali lang. Bago kayo mag-celebrate o bago kayo mag-alburuto, pag-usapan natin at intindihin ano ba talaga ang 1-year bar rule. Bakit nga ba ibinasura ng Supreme Court ang motion for reconsideration ng Kamara? May nilabag ba talaga silang batas o teknikalidad lamang ito? Hi everyone, hello friends. If you are new to my channel, I am Attorney Frank. Welcome to Your Lawyer on the Go. Nitong nakaraang January 28, 2026, naglabas ng final ruling ang Supreme Court en banc. Unanimous, ibinasura nila ang MR o Motion for Reconsideration ng House of Representatives. Bakit? Kasi ayon sa Supreme Court, unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint na ibinasa sa Senado noong February 2025. Dito tayo papasok sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng ating salihing batas. Sinasabi dyan, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. At ito nga ang tinatawag nating 1-year bar rule. Noong Disyembre 2024, may 3 nang naunang reklamo for impeachment. Kahit hindi kaagad inaksyonan ng Kamara, ang ruling ng Korte Suprema ay ito. Initiated na ang impeachment sa oras na ma-file at ma-endorse ang unang reklamo. Kaya naman, yung pang-4 na reklamo noong February 2025, yung fast-track version ay labag na sa 1-year bar rule. Ngayon, attorney, sabi daw sa bagong desisyon ng Korte Suprema ay final and executory na ito. Yes, ang ibig sabihin doon ay bawal nang mag-apela. No further pleadings will be allowed. Period. End of story for that particular case. Take note, ang desisyon ng Korte Suprema ay base sa procedure, not on the merits. Makinig po kayo ng mabuti. Sabi ni na Representative Laila de Lima at Representative Zamora, hindi ibig sabihin nito ay innocent talaga si VP Sara. Kumbaga, ang sabi lang ng Supreme Court, mali ang paraan ninyo. Sa naging desisyon ng Korte Suprema, talagang pinagdidiinan nito ang due process. Sabi nga ng Korte Suprema, ang impeachment ay hindi lamang purely political. Legal at constitutional din ito. Kailangan bigyan ng pagkakataon ang respondent, particularly VP Sara in this case, na sagutin ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. On the final decision of the Supreme Court, the court affirmed that due process of law applies to the impeachment process. It stated that the phrase right to life, liberty, or property should not be read with undue literalism. It must be accorded reasonable flexibility to achieve its intent of protecting inherent and inalienable rights that could not have been exhaustively articulated at the time of its framing. The Due Process Clause embodies the fundamental constitutional commitment to reasonableness, fairness, and non-arbitrariness. It envisions that we cannot have a true democratic and republican representative state that is arbitrary and unfair. So, attorney, hindi na ba pwedeng mag-file ng impeachment complaint against VP Sara? No! Si VP Sara ay maaari pa ring ma-file ng impeachment complaint.
Pagkatapos po ng 1-year bar rule, maaari na ulit mag-file ng another impeachment complaint laban kay VP Sara. So attorney, kailan na po pwedeng mag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara? According to Supreme Court, ang reckoning point ay February 5, 2025. Ibig sabihin, simula February 6, 2026, konting tulog na lang para sa mga detractors ni VP Sara, ay pwede nang mag-file ng panibagong complaint ang Kamara gamit ang parehong mga ebidensya o mga bago pang madidiskubre. Kumbaga, parang na-freeze lang ang laro. Hindi pa ito game over. Ang mga issue sa confidential funds, yung mga pambabatikos sa Office of the Vice President, lahat yan pwedeng buhayin ulit sa tamang panahon at tamang proseso. Sa madaling salita, nanalo si VP Sara sa round na ito dahil sa teknikalidad at pagsunod sa Constitution. Pero ang tanong, handa na ba ang Kamara o mga kalaban ni VP Sara na maghain ng panibago at mas malakas na impeachment complaint? Kayo naman ang tatanungin ko. Sa tingin niyo ba ay dapat pang ituloy ang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara ngayong February 2026? O mas mabuting pagtuunan na lang ng pansin ang mga iba pang problema na kinakaharap ng ating bansa? Sa huli, sa gitna ng lahat ng ingay at bangayan sa politika, iisa lang naman ang hangarin nating lahat, ang makitang umuunlad ang ating mahal na Pilipinas. Pagod na ang taong bayan sa paulit-ulit na serye ng batuhan ng putik. Panahon na siguro para ang bawat sentimo ng ating kaban at bawat oras ng ating mga pinuno ay hindi mapunta sa depensa o sa pag-atake, kundi sa mga programa na direktang makakatulong sa bawat pamilyang Pilipino. Sana ay dumating ang araw na ang kulay ng ating paninindigan ay hindi base sa partido, kundi sa kulay ng ating watawat. Ang tunay na pagbabago ay hindi magmumula sa kung sino ang nanalo sa debate o sa korte, kundi sa kung paano tayo magtutulungan para iangat ang antas ng pamumuhay sa bansa. Matapos man ang mga deadline at kaso, ang mas mahalagang tanong ay ito. Pagkatapos ng away politika, may natitira pa bang malasakit para sa ating kinabukasan? Kaya naman, anuman ang mangyari sa mga darating na buwan, ang panalangin natin ay para sa kapakanan ng Pilipinas. Sana ay manaig ang katotohanan at hustisya para tuluyan na tayo makapag-focus sa pagbuo ng isang bansang mas matatag at mas maunlad. Dahil sa dulo ng araw, hindi naman ang pangalan ng mga politiko ang mahalaga, kundi ang kalagayan nating mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas at naway gabayan tayo ng may kapal sa tamang landas. Sana po ay meron kayong natutunan sa episode na ito. Please don't forget, pakiusap po, like this video and subscribe to my YouTube channel. Muli, I am Attorney Frank. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito. See you in my next video. God bless you all.